Noong ika-8 ng Nobyembre ay ito ang lokasyon ng Bagyong Uwan na itinuturing ng Pag-asa na isang monster typhoon dahil sa lakas na taglay at lawak ng nasasakupan nito. Ang diameter ng bagyo ay halos kayang tawirin ang buong kahabaan ng Pilipinas. Ito ang araw na inaasahan ng Pag-asa na magsisimulang bumuhos ang makapal na ulan sa buong western coastline ng Luzon, kabilang na ang bayan ng General Nakar sa lalawigan ng Quezon. Ito rin ang araw na dumating kami sa nasabing lugar. Isang hindi inaasahang maaliwalas na panahon ng bumungad sa amin. Ngunit kapansin-pansin ang pagiging mataas ng mga kulay putik na alon sa dalampasigan. Kung mapapansin nyo, galit na galit yung alon ng dagat sa ngayon. Yun ay dahil sa direksyong to ay papalapit na yung inaasahan nating monster typhoon. Bandang alas 10 ng umaga ay uminit pa ang panahon at tumingkad pa ang sikat ng araw. Kaya naman bahagyang nagdiwang kami at sinulit ang tila walang katapusang unpaved road na ito na walang nakahandang plano. Pagkakataon na rin ito para ma-appreciate namin ang ganda ng mga tanawin doon. Bukandot! Oy! Ganda ng view! Look! Ganda ng view! Nagawa pa naming magsaya habang binabagtas namin ang hamon ng daan. Sarap! Sarap nga! Hanggang sa makahanap kami ng rospat para sa aming camping. Nakapag-swimming pa kami sa ilog na lingid sa kaalaman namin ay lubhang mapanganib pala kapag bumuhos ang ulan. Pagpatak ng alas 8 ng gabi ay nagsimula ng magparamdam ang ambon na may kasamang pabugso-bugso at malakas na hangin. Bagay na hindi nagpatulog sa akin. Ang warning kasi ng NDRRMC kanina, matinding pag-ulan dito. Kung uulan ng malakas, may possibility na abutin. Kaya andyan lang yung ilog sa tabi namin. Hindi mo wala sa isip ko yung pag-aalala. Kinaumagahan ng ika-9 ng Nobyembre ay unti-unti nang lumalakas ang ulan. At ang hangin ay tila nagbibigay na ng babala na kailangan na naming lisanin ang lugar. Nagwawala na yung hangin dito sa kinaroroonan namin. Naririnig nyo naman siguro yung wind noise, di ba? So, maya-maya lang take off na kami. May nakakwentuhan kasi kaming lokal kanina. Umaahon daw pala sa kalsada yung tubig. Wala kaming kaalam-alam na sa mga pagkakataong ito ay signal number 5 na pala sa kinaroroonan namin at pinapalikas na ang ilang mga residente papunta sa mas ligtas na lugar. Kaya naman pagkatapos ng mabilisang almusal ay nag-impake na kami at agad nang umalis. Taglay ang pag-asang makakarating kami sa mas ligtas na lugar bago pa namin tuluyang maranasan ang hagupit ng Bagyong Uwan. At sa simula pa lang ng aming biyahe pa uwi ay hinampas na kaagad ako ng malakas na bigwas ng tumatawid na hangin habang binabaybay ko ang madulas na kahoy na tulay na ito. Tila baga isa itong babala sa amin na hindi dapat sinusubukan o hinahamon ang isang natural na galit ng kalikasan tulad ng isang bagyo. Kami ang Team Stokwa at ito ang aming kwento. Bandang alas 2 ng umaga nang pagtasin namin ang Marilaki papunta sa boundary ng Infanta at General Nakar dahil doon ang meet-up location namin. Sa Palo Alto pa lang ay inulan na kagad kami. Pagsapit namin sa Sampaloc, Tanay, Rizal ay bumuhos na ang mas malakas na ulan. Tila baga nagpapahiwatig na sa amin ang Bagyong Uwan na wag na kaming tumuloy. Subalit dahil sa katangahang nananalaytay sa aming mga dugo, sinuong namin ang ulan hanggang sa makarating kami sa dugtungan ng Infanta at General Nakar. Doon ay wala nang pag-ulan. Bago kami mag-assemble kanina, 4 kami. After ng assembly, 4 na kami. Yun. So bumibili kami ngayon ng pang merienda mamaya. Direk Ino, ako si Clyde, saka si Sir Jun. Ayan ako dito kaliwa. Ayan. Padinggalan yan, pre. Kalsada na yan. Nakar Dinggalan Road. Sige, tanungin nyo kami kung anong top speed namin. Dito kayo magta-top speed. Power of underbone. Underbone. Ayan ang underbone. So nandito na kami sa simula ng rough road dito sa General Nakar. Let's see kung saan tayo makakarating. Wala kasi tayong specific na location o target location. Bahala na kung ano yung mapusuan namin. Kino-consider din kasi namin yung lagay ng panahon.
kasi may monster typhoon na parating. Anyways, kung dinadaanan nga pala natin, ito yung naka-provision na maging General Nakar Dingalan Road. And hopefully ay sa katuparan namin sa summer, try namin tagusin to. Ano yun? Pre, nakaangat ba yung stand ko? Ha? Ano yun, may tumama sa ilalim? Baka nabutas na yung engine ko ah. May langis na tumatagas, pre. Magsisimula pa lang sumarap yung ruta, pre. Diretso! Sarap, boy! Dirt bike. Oh, mga adventure bike. Sabi nila, di ba? Pag nag-upgrade ka, tapos imbis na palapit palayo ka sa gusto mong mangyari, hindi ka nag-upgrade, nag-downgrade ka. Sarap, boy! Yo! Uy, dumilim. Yun lang, nahina sa low light yung camera ko. Maganda sana dito kaso mahina sa low light yung GoPro. Yo boy. Yo. Diretso pa? Yo. Okay na dito? Sige. Astig man. Downhill. First time ba ni Gino dito? Kaya pala. So guys, alam ko naman marami sa inyong pamilyar na dito, napapanood nyo ito sa ibang mga vloggers. Dito kami sa unang kahoy na tulay. May iba pang tulay na kahoy doon actually. In good condition pa rin naman siya, hindi naman siya nalalayo doon sa condition niya nung huli ko siyang nadaanan. Up to this point, di pa rin kami sigurado kung saan talaga kami magsa-spot. But I'm loving the vibes here. Ganda oh. Iba talaga pag nature ang nagpamangha sa'yo. Parang ayaw mo nang umuwi. Grabe. Ito nga pala si Jun. First time sumama sa ride ng Team Stokwa. And second day niya pa lang sa GC. Pero ang kapal ng mukha niya para sumama sa ride namin. Hindi, joke lang. So kanina pa siya enjoy na enjoy. Yung dun pa lang sa off-road na batuhan, sobrang enjoy na siya. Nag-i-enjoy pa siya lalo. So ito yung mga motor. Medyo ninanamnam lang namin yung ganda ng lugar. Then saka kami didiretso yung ulit maya. Habang ninanamnam namin yung tanawin dito sa tulay na to, iconic na tulay dito sa General Nakar. Sasamantalayin ko na yung pagkakataon para i-share sa inyo yung mga iba't ibang unit ng motor na gamit namin. So ito yung kay Direk Gino, microbike 150cc. Ito naman yung kay Clyde, Monarch Axis 125. Hi kuya, good day po. Tapos ito yung gamit natin, XRM 125, kilala nyo naman na yan. And another microbike pero 250cc. Ito yung kay Jun, yung ka-Team Stokwa natin pero hindi siya nagvo-vlog. Look at the view guys, ganda ng view. In the distance, rivers sail on, birds song in the forest.
just writes a perfect song. No need for speed or thunder, just the open lane. Every mile of memory, every hurricane. Nature runs her wheels, facing rivers and the trees. Feel the mountain whisper of the rolling breeze. Small but strong, we walk Joke lang, pre, joke lang. Editing. Ito. Ito yung mga gusto namin. Yun o. Ito yung mga gusto namin. Ayan yung pangalawang tulay ng kahoy, pre. Bakla, wag na. Ganda. Uy. Ganda, boy. Tingnan mo yung naipon na lumot, pre, oh. Ganda, men. Na mamanghana naman, guys, si Direk Gino. Diba talaga pag may pagmamahal ka sa ano eh, sa ilog eh. Nasa stand si Direk Gino, guys. Ang ganda ng view dito. Nasa pangalawang talay ng kahoy na kami. And so far so good naman. Hindi wala pa kami naberya. Ang ganda. Dito tayo sa kabila. Ayan. Nandiyan na kasi yung dagat, guys. Tatagpo na to sa dagat. Ibang iba talaga pag raw. May kakaibang pagka pumaling si Direk Gino sa mga ilog. And ang ganda kasi. And sabi niya, ang sarap liguan. So guys, kunin lang natin ng mabilisan yung insight ni Direk Gino. Yung first impression niya sa general na car. Katiting pa lang to. Hindi ito ang una at huli. Maraming beses pa akong babalik dito, panigurado yan. Sigurado kasi natansya niya na eh. Natansya niya yung daan eh. So habang sinusulit ni Direk Gino yung tulay, bababain ko. Di ko matiis eh. Ganda kasi, guys, walang ganito sa atin eh. Yung ilog kasi sa atin, guys, puro janitor fish. Ang ganda ng view ng tulay dito, Direk. Ang ganda ng view ng tulay dito. Napapamura si Direk, guys. Sobrang ganda. Eh boy, tensa na. Walang pinipiling terrain yung motor natin. Grabe, ang bangis dito, boy. Ito yung dalawa. So bibigyan ko kayo ng 360 degree view ng lugar. Ayoko sagutin yan. Hindi kaya. Hindi na daw okay. Pag nabasa ka na dyan, maliligo ka na. Hoy, Gino! Hindi ka na mabasa, pre. Naka-raincoat. Ano to, pinipilit kami ni Direk na dito na kami pumuesto. Kasi gandang-ganda siya sa lugar. Pero sabi kasi namin ni Clyde, may mas maganda pa ron. First time niya kasi. Sarap, pre. Kahit ganito lang sana yung improvement ng daang kalikasan, no? Sana pala dinala ko dito yung scrambler. Di ko muna sana sinuhuli. Ito nakaka-1,000 na sana ako sa gas ngayon. Sarap, pre. Sarap ng ganito. Nandiyalag lang yung ganito. Ano mo yung busina? Sige, sige, sige. Pero pwede daplisan, pre. Sige, sige. Sarap! Sarap nga! Sa kabila, pre.
Kahit naman sa kabila, pre, pwedeng duman dun eh, pag ano. Pag... Dito tayo. Yeah, boy. Yeah, boy. Sasalubungin namin ngayon dyan. Grabe ganda ng kulay oh. May bagsakan. Pangatlong kahoy na tulay. And as usual, huminto na naman kami dahil may ilog. Tingnan nyo to, may ano dito oh. Parang jacuzzi. Oh. Ganda. Napakaganda ng kulay ng tubig. Tatahulog sana ako ng aso, nakita niya marami pala tayo. Binawi niya eh. Ganda ng view. No? Tingnan niyo doon guys oh. Yan po oh, grabe nagtataas sa mga bundok. Tapos kinukubkuban na ng mga ulap. Hindi siya yung mataas talaga yan. Tayo is we are just slightly elevated above sea level. Nandito lang yung dagat sa kanan natin guys. Hindi kalayuan. Morning sun is breaking, sky is painted gold. Engine humming softly, stories to be told. A pocket bike of freedom, a road beneath my feet. Every turn's a secret, every breeze is sweet. Nature on two wheels, chasing. Guys, may sarili rin silang version ng The Wall dito. Ito aakyatin namin. Ewan ko kung na-justify ba ng action camera o gaano katarik yan. Pero ayan, sundan natin si Clyde. Legions in the distance, rivers sing along. Birdsong in the forest, writes a perfect song. No need for speed or thunder, just the open lane. Every mile a memory, every hurricane. Nature on two wheels, chasing rivers
Yeah boy! Tumandot! Oy! Ganda ng view! Look! Ganda ng view! Bundok, bundok, tapos yung coastline. Grabe, ganda. Ganda pa rin yung panahon. Sabi sa inyo, doon tayo galing oh. Kanina pa natin ginigiliran tong dagat actually, pero ngayon lang siya medyo nagpakita talaga. Grabe, napakaraming mga puno. Majority actually puno ng nyog. And tatawid tayo sa another tulay. Actually guys, kung maayos lang na daanan to, yung sementado na o asfaltado na, napakalapit na nito sa Dingalan. Siguro mga isang oras na lang to kung semento lang to dire-diretso hanggang Dingalan. Mga isang oras o isa't kalahati nasa Dingalan ka na mula rito. Let's go. Yes. Ganda rin. Yo. Sulit. Salamat Clyde. Nakabalik. Ulit. Look at that. Parang ganito yung feels pag nasa Dilasag ka, sa edge ng Dilasag, parang hills. So far ito pa lang yung area na pinakamalawak yung pagpapakita ng dagat. And tignan nyo, parang wala sa edge nitong parang mababang bangin na to. Dire-diretso, puro tubig hanggang dun sa horizon. Kung mapapansin nyo, galit na galit yung alon ng dagat sa ngayon. Yun ay dahil sa direksyong to ay papalapit na yung inaasahan nating monster typhoon. Malaki actually ang area ng bagyo na yun. Mas malaki pa sa mapa ng Pilipinas. Mambon na kanina, buti hindi tumuloy. Wow! Wow! Dito guys, may maliit na komunidad din dito. Siguro malapit-lapit tayo sa sentro, sa isang sentro ng barangay, ewan ko lang. Kailan maraming kabahayan, doon pumangit yung daan no? I think this is the final stretch guys, bago namin marating ang
spot na nire-recommenda sa amin ni Clyde. Ayan o, dagat. Eh, gusto niya i-appreciate mo. Parang hindi niya lang nasasabi, pero direct, tignan mo yun o. Ayan. Oo, kasi di ka laging makakalabas eh. Ang tiyaga mo naman kung araw-araw ka lalabas dyan. Hindi na siguro nagkaka-storm surge dito, kasi may tumitira eh. Makawala lang yung mga yan pag nakaranas na sila. Oo. Storm. Okay. Kailangan maranasan muna nila ito. Hindi nila pinorsi na putya, masyado tayong malapit. Paano pag umabaw ito yung gano'n? Actually, isa yun sa reason kung bakit hindi ko pinapangarap tumira sa tabing dagat eh. Demonyo kasi yung ano pre, storm surge, tsaka yung ano, tsunami. Kasi pre, nag-minor talaga ako kasi i-record ko. Patapusin mo na lang si Clyde, tapos sundan kita. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Mayog-yog yan. Ah, yun lang. Yun lang. Pre, patapusin mo ako ah. Para. May takot ka sa heights? Hindi naman. Pre, wala bang kasalubong? Papasok na ako. Okay. Okay ako na. Let's go. Anak mo. Wheelchair. Okay naman, pwede mo ang bilisan eh. Maluwag na eh. Pwede bilisan eh. Dumagat. Pero dumagat talaga yung ano, yung main ano. Yung ano dito. Sila yung mga nakauna talaga. Dumagat. Pero diverse na rin kung titignan mo yung itsura nila. Wala nang distinction na ito dumagat to gano'n. So makalipas ang ilang oras na rough road, sa wakas rough road pa rin. So hindi na mabilang kung ilang ilog ang tinawid namin guys, and kung ilang bato-bato na rin ang tinahak namin. Pero I think malapit-lapit naman na kami. Sinusundan lang naman namin si Clyde kasi siya yung nakakaalam ng lugar. Ayaw na ni direct ng side trip. Gustong gusto na niya magpahinga. May epekto na eh no? So pumasok ulit kami sa kanina, may nadaanan kaming komunidad. So far yun ang may pinakamatao, pinaka-develop at pinakamagandang kalsada na nadaanan namin sa along this route. Ito medyo gubat vibes ulit. Hindi ko alam kung hanggang saan pa kami magmumotor. Pero napakalapit na talaga nito sa Dingalan guys. Hindi lang talaga kasi maayos yung daan. Pangalawa pa lang. Dapat sabi mo, ano, suntukan tayo. Tandang babae ka. Tapos ano, tawag nito, sumunod nung bumili kami sa restaurant, ito na sa akin na ano,
Hindi ko deserve yung service niya na. Ang tawag doon pre, ano, selective justice. Selective hospitality. Pre, may mga butas dito yung kahoy ha. Ingat kayo. Ah, Ganda rin ng ilog dyan. sakto mo dito. Oo nga eh. Diretso mo na to eh. Diretso mo na. Ayaw niya na mag ano eh. Sumide stop eh. Sarap pang motor. Maya-maya pa ay narating na namin ang bahay ng mag-asawang kaibigan ni Clyde. Isa ito sa mga pinakamagandang spot na nadaanan namin sa general na car. Ang prospect nila dito hindi lupa, ginto. Ayaw, nakiwento mo yung nag-ano doon, nagmina doon, ay nagmina to doon, Nagdukar. hukay. Prospect nila talaga Tapos, dito ginto. kwento ni tatay may nagpakita daw na ano, na ano nga ba yung nagpakita doon? Basta Yung daw may, nagbabantay doon. Oo. Ayon sa pamilyang nagmamayari, may mga mayayaman na nagtatangkang bilhin sa kanila ang lugar sa nakakalulang halaga. Subalit tumatanggi sila dahil sa pag-aalala na masisira ang lugar dahil sa paghuhukay ng mga treasure hunters o sa posibleng development ng isang resort. My sun is breaking, sky's painted gold, engine humming softly, stories to be told. A private bike of freedom, a road beneath my feet. Every taste's a secret, every breeze is sweet. Nature on two wheels, chasing rivers and the trees. Feel the mountain whisper, ride the rolling breeze. Small but strong, we wonder where the quiet feels. The world unfolds around me, nature on two wheels. Nature on two wheels. Leaves out in the distance, rivers sing along. Birds sung in the forest, writes a perfect song. Beneath the speed of thunder, just the open lane. Every mile a memory, every ride a game. Nature on two wheels, chasing rivers and the trees. Feel the mountain whisper, ride the rolling breeze. Small but strong, we wonder where the quiet feels. The world unfolds around me, nature on two wheels. Through the rain and sunlight, gravel, grass and stone. Every breath reminds me, never ride alone. The earth is in the heartbeat, sky is in the air. Journey made of wonder, waiting everywhere. Nature on two wheels, chasing rivers and the trees. Feel the mountain whisper, ride the rolling breeze. Every road's a doorway, every trail fulfills. Life's a grand adventure. Nature on two wheels. Dito na sana kami magka-camp. Pero dahil inaasahan ang 3 metrong taas ng alon sa pagbayo ng bagyo, hindi ligtas ang mag-camp sa tabing dagat. Nagpasya kaming bumalik na lang sa ilog sa pangalawang kahoy na tulay para doon mag-camp. Dito ay bahagyang mas malayo kami sa dagat at mas madali rin kaming makakalabas ng general na car kung sakaling maging mapanganib ang sitwasyon dahil sa bagyo. Sa paglalakbay namin sa kahabaan ng daanang ito, nahati sa dalawa ang pananaw ko tungkol sa pagkakaayos ng kalsada rito. Sana ay matapos na ang pagkakaayos ng daanang ito para magkaroon na ng mas madali at mas ligtas na transportasyon ng mga lokal. Mas magiging maunlad din ang kalakaran doon. Subalit may bahagi rin ng isip ko na nagsasabing mas maigi ring hindi pa maayos ang daanan dahil kapag naayos ito, siguradong uusbong ang mga napakaraming konkretong establishmento para sa mga turista. At kalaunan ay dadami sila ng dadami at tuluyan ng matatakpan ang magandang tanawin sa dagat mula sa kalsada.
Ang halimbawa ng ganong senaryo ay ang ilang bahagi ng Baler at Dingalan. Sa susunod na video ay ibabahagi ko sa inyo ang naging camping namin sa tabi ng ilog na kung hindi ako nagkakamali ay tinatawag na Vigyig River. Kita-kits tayo sa video na yon. Kahit wag na kayong mag-subscribe, mag-like at mag-comment na lang kayo sa video na to. Malaking bagay na sa akin yon. Maraming salamat.